So, good day sa inyong lahat mga katropa, mga ka-DIY. So, maraming salamat sa pagbisita nyo sa ating munting channel. Yan. So, konting shoutout lang muna, saglit lang naman ito. So, pwede nyong dalawin ang ating kaibigan na si Lance Kit. Ayan. Kung nakikita nyo, so marami kayong matutunan dyan at marami sa mga impormasyon na ibibigay sa inyo patungkol sa mga repair. Ayan. So, sa mga nag-shoutout na rin, ito na rin sila. Ayan. Yan. So, maraming salamat sa inyo sa pagdalaw nyo at sa pagsuporta sa ating munting channel. Yan. So, kasi merong pinaayos sa ating electric fan. So, ang electric fan na ito ay nasa 13 years ata sabi ng may-ari kasi katubo daw ito ng anak niya. Yan. So, 14 years halata naman kapag 14 years na umabot na siya ng 10 years pataas, halata dito sa kanyang mga windings ang kakapal. Ayan, ang gaganda ng kanyang windings, ang kakapal. Ayan, umabot na ito ng 13 ata, dahil 30 na yung anak niya. So nabili niya pa ito bago pa ipinanganak yung kanyang panganay. So nasa 13 ata 14 years ito, electric fan na ito. So ano ito, magandang klase at magandang uri ng electric fan. Ang brand niya ay Camel. Ayan. May mga Camel kasi na mga bago ngayon na mga hindi nagaanong agresibo yung mga motor nila. Pero okay din. Pero ito kasi tested na mga ganito. Mahalata mo sa kanyang mga windings ang kakapal. Yan ang mga palatandaan ng isang mga old model na mga electric fan. Yan siya. Ito. Wow! Ayan. Bali inayos na ito ng inayos ng may-ari. Ayan. Naputol ito. Ayan, naputol yan yung isa. Tapos yung mga ganito, tinanggal niya yung mga takip. Tapos pag saksak niya, medyo nag-spark. Tapos binunot niya. Ayan, so ibig sabihin, baka dumikit itong 1 or 3 sa speed. Dumikit, nag-spark. So, makikita mo naman dito sa mga windings niya, ayan, medyo sunog konti. Lapitin natin konti. Ayan, medyo sunog. Ayan, medyo sunog konti. Ayan, ibig sabihin, nag-spark yan. Ayan, nag-spark yan. Ayan. So hindi niya daw binalik yung cover dahil matigas. Yan. So lagyan na lang natin 'to mamaya ng mga cover. Yan. So bago 'yon, so i-tester muna natin sila. Yan. Pag nakikita mo ito, itong isa na ito, pag makita mo 'yan, ibig sabihin yan common yan. Common yan, nag-iisa lang. Yan ang naputol yung common. Ngayon, kapag naputol itong common na ito, kasi ang common na yan ang taghawak ng fuse, ito yung fuse oh. Yan ito yung fuse. Yan, ito yung fuse niya sa loob nito. Yan, fuse yan. Ito yung common na tinatawag. Yan, kumbaga sa pamilya, siya ang pinakatatay. Ayan, siya ang pinakatatay yan. Ito yung sa speed naman, mahalata mo kapag sa speed, tagda dalawang hibla yan. Ito, dalawang hibla. Yan, dalawang hibla yan. Sa isang wire, dalawang hibla. Yan, dalawang hibla. Yan, hindi ko pa alam kung saan ditong speed kasi hindi na ako nagbukas noon doon sa may switch, sa may pindutan mismo hindi na ako nagbukas. Kasi malalaman ko mamaya yan kung buo talaga yung 1, 2, 3 na ito. Dito, kung buo dito at saka hindi buo doon sa switch, ibig sabihin sa switch ang problema. Ayan, pero iba namang kaso nito, puto lang. Ayan. So ituturo ko sa inyo kung paano magdugtong nito. Ayan, dugtong natin. Sa pagdugtong, sabay na rin pag-test at malalaman natin kung good pa ang kondisyon nito. Ayan. So ito, sa speed ito, tandaan nyo, sa speed, itong 1, 2, 3. Hindi ko pa alam dyan kung saan ng 1, 2, 3 kasi hindi ako nagbukas ng switch doon sa pinakababa. Yan. So, grupo ito ng speed, basta dalawa. Yan. So, unang pag-test natin, ito, speed muna. Itong tagda dalawang hibla. Yan ang unang pag-test natin. Mas perfect pa na pag-test ito kaysa doon sa pinaka-body niya. Doon sa pinaka-switch niya dito. Yan, mas perfect pa mag-test kaysa dito talaga ang perfect na test sa pinaka-winding siya sa taas compare dito sa ilalim. Kasi kapag dito tayo magte-test, malamang baka minsan may mga putol dito sa leeg dito. Dito may mga cut yan dito minsan sa leeg, minsan dito. Yan. So, una-una pagte-test dito sa 1, 2 and 3 dito sa matagda dalawang hibla. Yung putol, pabayaan na muna natin. Mamaya natin malalaman yan. Kasi yung putol na yan, yung putol na ito yung sana magdi-decide kung talagang buo ito, ang 1, 2, 3.
Yan. Para malaman mo ang eksaktong reading, kailangan ayusin mo muna ito. Ang common, ang nag-iisa, hibla. Nag-iisang hibla lang yan. Yan common. Nag-iisang hibla rin yung isang pares ng kapasitor. Yan. Tapos, so, bali kanina ay may ginagawa pa sana akong welding machine. Ayan. So, kailangan ng may-ari ito. Dahil kailangan ng mga anak niya. Yan. So, next time ko lang ituro itong welding machine natin. Yan. Sunog yan. Sunog. Inabuso. Malalaman niya sa uli. Pag in-upload ko na yan. Ito, dito muna tayo. Yan. So, ganito lang yan. Okay. Magsiset ka ng pwede times 10. Times 10 pwede. Times 10 naman talaga, pero ito kasi hindi mo mahulaan yung tunay na reading nitong speed na to. Yung sinabi kong speed kanina, yung tumagitan ng dalawang hibla. Hindi mo malalaman yung speed, hindi mo malalaman muna yung reading dahil yung taga-decide sana ng reading putol din ito. Dito sana ako magde-decide sa putol na ito. Ngayon putol ito, uunahin ko muna itong 1 2 3. Pwede sa times 10. Ayan. Pero ang times 10 kasi walang eksaktong ibibigay na reading kasi yung magde-decide nga sa kanya putol. So mangyayari, set ko siya sa times 1. Times 1K. Yung palo lang. Okay? Palo lang muna kukunin natin. Palo. Sa tester. Tapos pagdikit lang dalawa. Tapos i-zero lang natin. Adjust. Ayan. Adjust na. Okay? So, ang pinaka 100% talaga na pag-test andito. Andito talagang pinaka 100% na pag-test talaga sa motor. Dito sa pinagdugtungan sila. Okay, kahit saan lang dyan kahit saan lang ilalagay to dito. Sa speed, sa may tagdadalawang hibla, kahit saan lang dyan. Okay, pitin natin dito isa. Tapos sabay natin pag-testing na yung tester kung pumapalo, hindi. Okay. Ibig sabihin, pumalo yung tester. Nakakonekta yung speed sa kabilang speed. Okay, dito naman kabila, ibig sabihin pumalo. Okay, ililipat naman natin dito sa gitna, dito sa gitna. Ayan, kahit saan lang dyan, basta pumalo lang sila. 1 2 3. Nandun ang pagtest na ito ay nagawan ko na ng video doon sa isang diagram natin. So may diagram na akong ginawa dito. Malalaman nyo doon sa isang diagram na ginawa ko sa isang video ko. Ayan, ibig sabihin pumapalo. Ito naman, kabila, pumapalo. Ibig sabihin, ang mga speed na ito ay nagko-contact sa bawat isa. Okay? Yung mga speed ditong tatlong ito, nagko-contact yan sa bawat isa. Ito, nag-contact dito, yan. Bali, rumble silang contact. Yan. Ibig sabihin, good yun, good. 100% na good ay yung naputol, sana yun ang magbibigay ng reading dito sa tatlo. Ayan. So, ibig sabihin, kakalasin natin to. Hindi may iwasan sa isang pagre-repair ang mga ganitong kaso. Yung mga ganito. Yan, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakaalam. Isa ito sa pinagmumulan ng pagputol. Yung mga ganito, nakahang na. Yan, nakahang. Yan, isa yan sa mga dahilan kung bakit nasisira yung electric fan dahil nakahang na, hindi na inayos. So ngayon, para hindi siya maputol ng tuluyan yung mga kasama niya sa loob. Kasi meron yung mga windings na nakadikit papunta rito. So ibig sabihin puputol ka rito para hindi madama yung iba dahil mabigat ang kapasitor. Yan. So bala ko sanang ipasok dito, so wag na. Magka-cut na lang ako dito sa dalawang kapasitor. So ika-cut na natin yung dalawa. Ito. Yan. Ika-cut. Pagdugtong na lang natin mamaya. Ayan, cut natin. Sunod na sa pag-cut, alalayan ang wire na ito na wag humila palabas. Okay? Nga wag humila ito. Yan. So unang gagawin, kakalasin muna ito sa leeg. Leeg muna. Kumuha ng Phillips screwdriver. Minsan ang pagkakalas sa leeg andito sa ilalim ng kanyang leeg, andito. Wala dito. Ugutin muna pati yung gearbox nga sa sobrang tagal na, pati yung gearbox papalitan ko na lang gearbox. Wala na rin siyang takip talaga sa likod. Yun lang yung problema pati nito, walang takip. So hanap lang ako ng ibang takip. Pwede yan maglalagay ng ibang takip, mamaya ituturo ko na lang. Ayan, hugutin na itong sa taas. Yun,
Dahan-dahan lang na wag mahila. Yan, na wag mahila itong wire na ito. Ayan. So kapag ganyan na, nahiwalay na yung katawan niya dito, tanggalin natin tong 4 na screw. Okay, tanggalin muna natin. So kapag natanggal na ito, pinaka screw niya, yung 4 na screw, pag natanggal na, sunod naman dito sa ilalim, dito. Sa ilalim ang tanggal. Yan. Yan, ingatan na wag masugatan ang pinakamotor niya. Yan, unti-unti lang. Yan. Tapos hugutin. Alalayan ito, kamay. Yan, ito idikit dito sa wire. Alalayan, hawakan, hugutin. Hugutin lang. Ayun, matigas. Yan. So, pati yung bushing niya nadala dahil nga kinalawang itong sa huli dahil walang takip yung electric pan. Kaya pati yung bushing nadala. Ayan o, may kalawang. Linisin na lang natin to, itibalik pati yung bushing. Ako na bahala magbalik sa bushing doon. Ayan. Balikan ito na para hindi magputol yung mga wire. Ayan. So, kalasin muna natin to. Ayan, putol na pala to. Ayan o, putol na. Putol na pala yan. Ayan. So kapag nakagano na, ipitin na lang ng kamay. Dito, dahan-dahan lang. Angat. Pagkaangat, titingnan yung wire sa ilalim. Pasok. Pasok. Pasok ng dahan-dahan. Ito, pasok rin, dahan-dahan. Yan, dahan-dahan lang. Tapos yung kamay, iipit mismo dito. Hawakan, pwedeng iipit. Yan. Tapos hilahin palabas. Ayan. So ayan na siya. Itong kapasitor, halata mo lang sa kapasitor to kanina yung pinutol natin. Ayan, hiwalay mo lang yan. Ito, hanapin mo yung naputol. Yung naputol, hanapin mo. So ayun siya sa loob, ito. Ayan. Ito yung naputol. Ayan siya. Ito yung naputol. Ayan. Kita nyo naman. Ayan. Ito yung naputol. Kailangan maidugtong natin dito. Dito. Ayan. Kailangan madugtong natin yan. So ang paraan dyan, ayusin mo muna yung mga wirings. Yan, ayusin mo muna. Yan, titingnan mo na mabuti. Yan. Check muna natin yung fuse, baka sa paputok na dali yung fuse. Yan. Bale, ang pag-check ng fuse dyan, dito mismo. So, lighterin na lang natin to. Matigas, hindi makuha. Lighter. Para lumambot at mahugot. Lumambot siya para mahila lang. Ayan. Dahil ito, yung fuse. Yan. Fuse ito. Sa loob niyan, fuse yan. Ititest natin yan kung buhay o hindi. Kung hindi, magpapalit na lang tayo ng fuse. So, check natin yung fuse. Ito lang. Ito fuse. Ito. Fuse yan. Fuse. So ipitin na natin dyan. Tapos yung kabila dito. Ibig sabihin pumalo yung tester natin. Naka times 1K tayo. Okay lang yun. Fuse yan. Ibig sabihin pag pumalo, good. Yan, good yan. Ibig sabihin yung fuse na ito sa loob, buo yan. Good yan. So sa pag dudugtong naman ganito. Titingnan nyo rin. Baka may mga sunog yung kasama niya. Madali yung iba rin. So pag iwalayin lang sila, ganito. Yan. Yan. So nakaganito na yan. Nakaganito ya. Itong sunog na ito, babalik muna natin ng ganito. Yan. Tapos yung sunog,
ipagdudugtong natin dito. Yan, ganito. Yan. So yan, ito na yung putol kanina. Ito yung sa putol kanina, na ibig sabihin yan, common yan, nag-iisa. Parang pareho lang dito sa kapasitor na isa yung humahawak. Ayan o, isa lang hibla lang yan. Ayan, sa kapasitor yan. Kapasitor at saka common lang naman yung may tag-isa-isa. Yung kasama niya na dyan, yung mga kasama niya na, itagdadalawa na yan. Itong sa speed 1, 2, 3. Nandito kasi yung speed sa 1, 2, 3 nito, yung may tagdadalawang hibla. Ito naman yung common, para mas-sure kagad natin, para makapag-decide kagad tayo na kung magamit pa ito. Dahil dito magmumula ang desisyon papunta rito sa 1, 2, 3. Kung ito ay tinester natin at pumalo rito sa tatlong ito na may tagdadalawang hibla, ibig sabihin good ang motor. Okay? So para magawa yon, kumuha ng itong mismong naputol sa kanya, kumuha ng blade, ganito, blade, or kaya yan, blade, at saka ikis-kis lang yung dulo ganito. Isumnayan natin, sunog, yan. Dahan-dahan lang. Ayan, so ibig sabihin, na ano natin, na kiskisan na natin to, pati yung naputol dito sa kabila, ito naputol na to, ikiskisin din natin para magkaroon ng contact, tapos idikit natin dito. Yan, bago idikit natin dito. Yan, bago idikit natin dito, kailangan kiskisin muna ito kabila din para idikit sila. Yan. So mangyari yon, siyempre magte-test muna tayo. Ayan. So hawakan na natin ang kabilang test probe dito sa mismong pinakaano niya, windings. Yan, dito natin didikit kasi kiniskis na natin yon. Kiniskis na natin, ibig sabihin ko-contact na yun dito sa test probe dito. Yan. Tapos yung kabilang test probe, yung black na test probe natin, dito natin ititira sa may tagdadalawang hibla. Ito, dalawang hibla to, dalawa. Yan natin, titirayan natin yan kung buo. Kasi yan ang speed, hindi ka maglilito sa speed kasi may tagdadalawang hibla yan. Tatlo lang naman sila yan. Dito, yan, ititest na natin nang maobserbahan natin kung good. Tandaan, yung positive probe nandito. Yan. So, test na natin. So, iset na natin yung tester natin sa times 10. Times 10. Dito na, calibrate na tayo. 0 lang natin. Ayan, 0 na. Bitawan. Yung pagtetest, wala dito sa putol sa itaas, ha? Andito yung naputulan mismo sa pumunta sa motor. Yun ang kasing common, tinatawag yung naputol natin. Diyan ka ipit. Dahil nakiskisan natin kanina to ng blade, diyan ka hahawak ng isang test probe. Diyan. Yung isa naman, dito. Paano ba? Ito na lang. Yan, naipit na natin yung putol dito, papunta sa motor niya. Yung nakahang na putol, wag doon. Dito tayo sa mismong pumasok sa motor. Tapos yung kabilang test probe dito. Yan, ibig sabihin, pumalo yung tester natin ng 30, 35, 40, 45. Yan, 45 ohms. Ibig sabihin, dahil naka-times ting tayo, 450 ohms. Okay? Tapos itong kabila dito. Yan, pumalo. Ano ba? Yan, pumalo. Ibig sabihin 30, mga around 32 ohms. Ibig sabihin 32 ohms. Dahil naka times 10 tayo, magiging 320 ohms. Okay? So ibig sabihin good yan. Next naman na step dito. Yan, ibig sabihin 30, 35, 40. Yan, nasa 40. Yan, 30, 35, 40. Ibig sabihin, nasa 40 ohms yan. Yan, 30, 35, 40. Ibig sabihin, nasa 40 ohms yan. So, 40 ohms, dahil naka times 10 tayo, ibig sabihin, 400 ohms. Okay?
40 times 10 is equal to 400 ohms. Ibig sabihin, yung connection ay good na good. Okay? So hindi na natin nga pala diretso na pala tayo dun sa sa pagdugtong na. Ayan. Kumuha ng string cable niya 2mm na string cable tube. Yan, 2mm. Pwede rin nga sana itong 1.5 mm. Pwede rin sana itong string cable tube na na 1.5 mm. So 3 meters yan na 3 meters. Kasi tatlo na order kasi ako ng sa online, string cable tube. So 1.5 mm pwede yan. So mas maganda gamitin para medyo maluwang-luwang konti. Ito 2 mm, yan 2 mm. So 3 meters yan, 3 meters kasi in order ko. Wala, hindi, wag niyo titingnan yan, yung 2 mm na ito. Yung 2 mm na string cable tube, yun ang kukunin natin. Pumutol lang ng konti. Putol ng konti. Kunti lang. Ayan. Kunti lang oh. So ayan guys, no. Itong putol na yung kanina, dugtungan na lang natin yan. Yung dito, yung naputol dito, tinanggal ko na kasi pinalitan ko. Kumuha ako sa mga lumang motor. Yan, sa mga lumang motor lang, kumuha ako ng mga hibla. Kumuha ako ng mga hibla dyan. Mga ganito. Yan, kinuha ko yung mga hibla, yung mga sirang motor. Ito, kumuha ako ng hibla. Kunting hibla lang, isang piraso. Yan, bali kiniskisan ko na yun sa dulo. At kiniskisan ko na rin itong dulo na to. Yan. Yung mga dulo na yan, kiniskisan ko rin yan. Tapos, dikit na lang natin dito. Yan. Kumuha ng kimpit. Pang-ipit lang. Ito. Yan. Tapos iikot sa katawan. Make sure na nakiskisan rin yung pangdugtong ha. Ayan, naikot na. Ikutin na lang natin. Ayan. Para hindi ka na magpalit ng motor. Ibig sabihin, okay na. Naidugtong mo na siya. Ulitin mo kung nagko-contact ito dito. Papunta rin dito sa tatlo. Pareho kanina. Ulitin mo yun kasi hindi pwedeng hindi ulitin. Baka daw sa paghinang mo, hindi pala nag-contact. Baka dumikit lang at hindi nag-contact. So ayan. Ito natin yung tester. Tingnan. Ayan, yung dinugtong. Tapos tira tayo dito sa tester. Ibig sabihin, pumapalo yung tester na. Pareho lang yung kanina. Ibig sabihin, pumapalo. Dito, pumapalo. Yan. Ibig sabihin, good na. Yan, pumapalo na yan. Yan. Tapos ipasok yung string cable tube. Yung lang, yung 2 mm. Yung 2 mm na string cable tube. Ipasok yung 2 mm na 2 mm ang size ng string cable tube. Pumutol ako ng konti. Tapos diretso natin 'yan, ilagay natin dito. Sa mismong pinagdugtungan. Tapos patungan lang ng panghinang. Para lumiit ang string cable tube at umipit doon sa mismo sa pinakaano niya. Sa mga dinugtungan niya. Ayan, string cable tube. Para lumiit, para magkaroon lang ng cover yung cover. Para magkaroon ng cover. Yung dinugtungan natin. Yan. Tapos na yung mailagay ang natin, string cable tube, nalagay na natin doon sa pinagdugtungan. Idugtong na natin dito sa mismong naputol ya. Ayan. At ikutin.
Dito ikot. Ikot. So dapat nakiskisan din yung paano yung dulo. Ang windings kasi merong balot. Itong mga hibla ito maliliit may balot yan kaya kailangan kiskisin talaga. Tapos kung maghinang kayo, lagyan nyo ng papel dito para hindi matuluan. Or isot nyo lang sa gitna banda. Para pagtulo ng pinaghinangan hindi pumatong sa mismong winding. Dito sa labas siya. Dito sa butas siya papunta. Ibig sabihin, nakahinang na. Ayan. So, ayusin na lang natin to. Yung mga naputol niya, ayusin na lang natin. Okay, hiwalay. 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 Unahin sa pagpwesto, unahin ang speed. Speed sabay yung dalawang kapasitor. Unahin mo na itong tatlo. Lagyan ng sinkable tube na lang. Kasi lagyan. Yung may dalawang hibla, ito yon. Lagyan natin yan. Tapos lagyan na rin natin to. Wala akong pang klase ng sinkable tube na yung para sa mainit. So ito lang yung mga ginagamit ko. Okay rin naman yan. Yan. Sa part naman dito sa fuse, ilagyan natin rin yan. Itong fuse na nakakover, yan, ang fuse yan nakakover yan. Lagyan mo ng 5 mm. 5 mm na shrinkable tube. Yan, 5 mm kasi ito yun 5 mm. Yan, 5 mm. So 3 mm na yan, 3 meters yan. 5 mm na size. Ipasok mo dito sa mismong pinutulan kanina sa kapasitor dito. Yung pinutol na kapasitor, ipasok mo dyan sa shrinkable tube. Tapos ipasok mo ito. Dahil nandito yung common kanina na naputulan. Yan. Ipasok mo yan dito. Yan. Pasok mo rin ito kabila dito. Yan. Lighterin mo na lang. Ingatan mong wag maabot yung windings pag lighter. So malakas ng hangin. Masking tape sa ilalim, nakalimutan natin. Masking tape dito sa ilalim niya, lagyan natin. Iwasang wag maputulan talaga. Dahan-dahan lang, yan, pag ganito. Yan yan. Tapos yung fuse kanina, ipailalim natin dito. Mauna yung fuse dahil siyang yan ang nagde-detect para protektahan yung init. Siyang nagbo-bloated. So dapat medyo sa gitna siya gilagay. Yan, lagay natin dito. Lagay natin dito. Dapat na ganito yan. Yan. So yung kapasitor sa kabila, ganito na lang natin yan Ayan. Ipasok mismo dito sa ilalim. Dito sa may tali na to. Huwag dito sa walang tali. Kailangan may tali dito sa ilalim. Para hindi maputulan. Iwas putol talaga. Pasok yan dyan. Yan. Pasok. Next na gagawin, pasok rin dito sa may tinalian ito, sa may tali. Pasok rin dyan. Isa, tatlo sila dapat. Dalawa. Tali. Yan. Tali, yan. Katamtamang higpit lang. Tapos putulin na lang. Dito. Putol. Putol. Itali pa ito dito isa. Dito. Ito itali pa dito. Para sobrang tibay na at hindi makalas. Tapos linisin ito sa gilid. Gumamit ng brush, ganito, brush. Hinay-hinay lang, baka maputulan kayo. So linisin ko lang muna. At putulin na rin ito. Isa.
Yan. So yan, nilagay na natin yung ating cable tie, tatlo. Okay na. Tapos na ano ko na rin, napalitan ko na rin sana. Yung bushing kanina, binilike ko na lang. Pagtanggal, ayan. So ibalik na lang natin to dito. Ayan. Mabilis lang yan. So ayan, ibalik na natin. Ayan, ibalik na natin siya. So ngayon, lalagay natin pati yung unahan. Ito. Ilagay na natin to. Isalpak na rin natin dito. Dito, salpak natin. Ayan. Ayan. So nalagyan ko na siya ng oil sa mga bushing. Nalagyan ko na siya ng pinaka-oil niya. Ito, sa loob at saka doon sa unahan nalagyan ko na. So lagyan na natin to ng screw. Tapos try natin panda rin. So ayan. So pag nalagay na yung apat na screw, pa-cross lang yung paglagay. Pag-higpit, pa-cross lang. Itong apat sa gilid. Pag nahigpitan na, ayan, syempre, ipalawin na lang natin yan dito sa harapan. Ayan. Para maging malambot yung shafting niya. Ayan. Oh, okay na yung play niya. Tapos yung capacitor, ibabalik na rin natin dito. So bago ibalik yon, siyempre kumuha ka ng shrinkable tube para ipasok na lang dito at lighterin na lang natin. So kuha. So yan, 5mm na size ng shrinkable tube ipasok dito sa kanyang pinaka pwede rin electrical tape. Yan. Pasok dito sa capacitor, tapos ibalik ka rin natin to. Okay lang kahit saan, mabaliktaran, pwedeng ibalik sa dati, pwedeng hindi. Yan. Lagay natin yan, lagay. Yan. Ikot lang. Pag nalagay na, ibig sabihin maghihinang ka na. Pwedeng hinangin. Nasa sa inyo kung hinangin nyo, sa akin hinangin ko na lang. So yan, matapos po siyang hinangin, nahinang mo na siya, ibalik mo yung shrinkable tube. Lagay mo yung shrinkable tube na dalawa, nahinang mo na yan. Tapos lagyan mo na ng lighter. Initan mo ng lighter. Yan, para mabilis lang. Yan. Ayun. Hindi ka na mag-electrical tape, okay na yan. Shrinkable tube. Good na. Yan, yun lang. Tapos try natin i-tester. Malalaman ulit natin sa tester. Kailangan mag-test muna tayo. Yan, para malaman natin yung number 1, number 2, number 3 at nagko-contact dito sa pamamagitan ng kanyang mga switch. Kasi dito sa itaas, sa motor ay good yung kanina. Yun ang pinaka 100% sa pag-test. Ngayon dadaan kasi yung connection ng kuryente dito sa switch natin. Kaya dadaanan yung connection ng tester natin dito sa switch din. So para mangyari yun, siyempre dito tayo sa kanyang pinaka-plug. Yan, to tester na natin. Magpa-final tester tayo dito sa plug. Bago natin ibalik yung electric pan. Ay kung may sira pa rin, malamang baka nandun sa switch. Yan. Times 10. Final reading. Ibig sabihin, tayo natin sa 0. I-0 natin. Yan, 0 lang. Ayan, 0 na siya. Hiwalay lang. Ayan. Veterano ang saksakan din, oh. Ayan. Yung pinakasaksakan niya. Ayan. Ito. Ayan. Bale, tusukin natin dito. Kabila. Tusukin sa kabila. Ayan. Hindi na original na saksakan to. Bale, ito, no. Ano ito, ng pinalitan niya na. Kasaksakan. Yan. Tapos try nating pihitin sa number 1. Ibig sabihin, nag-reading yung tester natin. Ito. Ito yung na-reading ng tester natin. So, 30, 35, 40. Nasa 42. Yan, 42. So, ibig sabihin, naka-times 10 tayo. 42, ibig sabihin, 420 ohms. Yan. So, number 1 yun. Ito number 2. Ang number 2 naman, 30, 35, 40. Ibig sabihin, 40 ohms, 400 ohms. Yun ang number 2. Ito naman yung number 3. Yan, ibig sabihin, 30, nasa 32. Yan, 32 ohms. So, ibig sabihin, 32 ohms. Dahil naka-times 10 tayo, ibig sabihin, 320 ohms. So, ibig sabihin, yung electric fan ay good condition. Yan. So, malalaman natin yan kapag sinaksak pa rin natin. Mas maganda pa nga mayroong clamp meter para malaman yung ampere nito. So, wala pa akong clamp meter na digital. Digital mas magandang panturo sa inyo kaysa sa mga analog. Ayan. So, saksak na natin. So, lagyan mo natin ito ng tape, yung pinakadulo, para malaman yung umiikot. At ilalagay natin siya sa isang kahana. At ilagyan ng ilisi para malaman natin na gumagana na talaga ito. So, yun lang. Lagyan ko muna ng tape. Yun, lagyan ng tape. Okay. So, saksak na natin. Wait lang.
So saksak ko muna. Ngayon gumawa pa ng saksakan. Okay. Naisaksak na. At pinutin ko rin dito sa kanyang pinaka switch. Titingnan na lang natin to kung umiikot. Okay, number 1. So good naman yung number 1 niya. Napakalakas pala nito. Yan, ganyan talaga yung mga old model ay napakalakas ng mga motor nito. Yan. So number 2 naman. Yan. Ito naman yung number 3. Yan. Ibig sabihin, yung ginawa mo ay good. Yan. So try natin dito. Ayan. Off. Okay, number 1. Number 1. Ito yung number 2. Number 3. 0. Yun lang. Good na, lagyan natin sa kahat. Lagyan natin siya ng pan para magamit natin at matry natin. Yan. So, bali ayun guys. Tapos na siya. So, nilagay ko na sa kahat. So, lagyan ko na lang siya ng gearbox. Palitan ko itong wasak na gearbox. Papalitan ko lang na yan. So, ibig sabihin, good na yan. So, ibig sabihin lang anong brand kasi na yan. Ito, Camel. Yan, Camel. Yung kanina. So, lagyan ko siya ng ilisi. So, hindi naman original itong ilisi niya. Pinalitan na. So, try natin number 1. Yun. Number 2. Ay, number 1. Number 2. Number 3. Yan. Napakaganda ng pagkahangin nyo guys. So hanggang gano'n lang guys. Ako na lang bahala sa likod na mag-ayos. Madali na naman magkabit ng gearbox. At yung takip niya, hanapan ko na lang ng bago. Yan, kung sana anong takip ay convert ko na lang yun. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.